Paano kung ang mismong asawa mo sumama sa kabit niya at iniwan ang inyong mga anak? Ano ang magiging pasya mo? Handa ka bang patawarin siya para sa kapakanan ng mga bata? O gaganti ka dahil sa kanyang ginawa? Sa kwentong ito, masusukat kung ano ang mas importante sa haligi ng tahanan. Tunghayan natin ang kwento ni Mariano, isang sundalong umuwi para sana'y makapagpahinga at makasama ang kanyang pamilya. Ngunit iba sa kanyang inaasahan ang kanyang madaratnan. Bago ko simulan ng kwento, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, Pepeng Arcangel, mag-subscribe ka na. I-hit mo na din ang like button at i-share sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa mga Tagalog horror stories. Kwentong aswang, kwentong engkanto, kwentong agimat, kwentong mutya, kwentong anting-anting, at mga kwentong kababalaghan na hango sa tunay na buhay. Yun lang mga kapepe, at simulan na natin ang kwento. Hindi inaasahan ni Mariano na magagawa niyang makaligtas sa naging engkwentro nila laban sa mga rebelde. Lahat ng mga kasama niya, brutal na pinatay ng mga taong labas na iyon. Hindi rin nila hinayaan na maging simple lang ang kamatayan ng mga sundalong kasama ni Mariano dahil pinagpuputol nila ang iba't ibang parte ng katawan ng mga ito at ginawang tropeyo sa pagbabalik nila sa kanilang kuta. Habang pahirapang gumagapang sa putikan para makatakas sa kalupitan ng mga rebelde, patuloy sa pagdarasal ang sundalo. Wala siyang ibang inisip kung hindi ang kanyang asawa at mga anak dahil para sa kanya, sila ang natitirang lakas niya. Nasa kalagitnaan siya ng paggapang niya nang bigla siyang makarinig ng mga yabag na papalapit sa kanyang direksyon. Lumakas ang tibok ng puso ni Mariano. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ng mga sandaling iyon. Saktong napansin niya na medyo palalim ng palalim ang ginagapangan niya. Kaya nagpasya siya na ilubog ang sarili niya dito. Nang mailubog na ni Mariano sa malalim na putikan ng kanyang sarili, iginala niya ang paningin niya sa paligid. Lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita niya ang tatlong rebelde na sinusuyod ang paligid. Walang ano-ano, nagpaputok sila sa buong paligid habang sumisigaw at minumura ang mga sundalo. Gustong sugurin ni Mariano ang tatlo, ngunit dahil may mga sugat nga siya at alam niyang wala siyang laban, nanatili na lang muna siya sa kanyang pwesto. Nasa ganong sitwasyon siya nang pagbabarilin ng mga rebelding iyon ang putikan kung saan siya nagtatago. Nanatili siya sa kanyang kinapupwestuhan at idinalangin na sana hindi siya tamaan ng mga bala. Makaraan pa ang halos 1 minuto. Nagmamadaling umalis sa mga rebelde. Napakuyom naman ng kanyang kamay si Mariano dahil sa galit. Naghintay pa siya hanggang mag-umaga at nang tuluyan nang makaalis sa mga kalaban. Nang masiguro na nga ng sundalo na wala na ang mga rebelde, paika-ika siyang bumalik sa mga kasamahan niya. Hinanap niya ang radyo nila at nang makita niya iyon, agad niyang ibinalita sa kanilang kampo ang naganap. Pagdating ng mga kasamahan niya, isinalaysay niya ang naging engkwentro. Dahil doon, pakiramdam niya'y mas gusto na lamang niyang bumalik sa kanyang pamilya at huwag nang sumabak pa sa kahit anong giyera. Bunsod naman ng mga natamo niyang sugat, pinayagan siyang magbakasyon pagkatapos ng gamutan niya.
Nang mismong araw na uuwi na siya, nagulat siya nang may isang ali ang lumapit sa kanya. Tila ba kilala siya nito, kaya inusisa ni Mariano kung ano ang kailangan noon sa kanya. Wala ka nang uuwian. Wala na ang asawa mo sa inyo. Iniwan na ni Helena ang mga bata. Napakunot ng noo si Mariano at sinubukan niyang usisain ang nasabi ng ale. Ngunit sa halip na sumagot, pinayuhan na lang nito ang sundalo na mas maigi kung siya na mismo ang bahala sa pag-alam kung ano ang nangyari. Hindi alam ni Mariano kung ano ang magiging reaksyon niya noon. Naghalo ang kaba, galit at lungkot niya sa kanyang narinig. Kaya nagmadali siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay nila, agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Walang sumagot sa kanya. Iginala niyang paningin niya roon at nakita niyang parang hindi man lang nilinisan ang kanilang bakuran. Nasa kalagitnaan siya ng pagtawag niya nang may bumukas ng pinto sa kanilang bahay. Napalunok ng laway ang sundalo nang makita niya ang dalawa niyang anak. Marurungis at halos butot palat na. Pansin din niya na nanghihina ang mga ito, kaya inusisa niya kung nasaan ang kanilang ina. Wala po dito si inay, itay. Dinukot po siya ng mga aswang. Kinuha po siya ng isang lalaki dito at ayon po sa mga kabaryo natin, mga aswang daw po sila. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Mga walang hiya sila. Ano naman kaya ang motibo nila para gawin yan? Hindi na sila naawa sa inyo. Mga bata pa kayo at wala kayong ibang inaasahan kung di siya lang. Mga demonyo sila. Tugon naman ni Mariano. Noon din, pumasok siya sa kanilang bahay at sumalubong kaagad sa kanya ang marumi nilang tirahan. Binuksan din niya ang mga kaldero sa kusina at nalaman niyang wala palang pagkain ng kanyang mga anak. Dahil dito, inutusan niya ang mga batang maligo na muna at bumili ng kanilang makakain. Habang wala ang mga bata, naglinis si Mariano. Nasa kalagitnaan siya ng paglilinis niya nang may makita siyang isang litrato sa ibabaw ng mesa nila. Larawan iyon ng asawa niyang si Helena at merong kasamang lalaki na minsan nang ipinakilala sa kanya ng kanyang misis bilang kababata nito. Hindi na nga lang niya matandaan ang pangalan noon dahil halos isang dekada na rin ang nakalipas noong magkita sila. Ang mga walang iya. Noon pa man duda na ako sa inyo. Magpasalamat kayo dahil inuna ko ang serbisyo sa bayan kaysa atupagin ang bisyo nyo. Bulong niya sa sarili. Nang matapos na niya ang paglilinis, hinintay na lang niyang makabalik ang mga bata. Nang mapagtanto niyang may mga binili na silang pagkain na aabot ng ilang araw, nagpaalam siya sa kanila. Hintayin niyo ang pagbabalik ko rito. Babawiin ko ang nanay niyo mula sa kung sino mang kumuha sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makasalubong niya ang kilalang albularyo sa kanilang lugar na si Tandang Oming. Nang makita ng matanda si Mariano, napahinto ito saka kinausap siya nito patungkol sa kanyang asawa. Ayon sa albularyo,
Tinukot daw ng mga aswang ang kanyang misis. At halos 1 linggo na rin daw ang nakalipas magmula nang umalis ito. Napailing naman si Mariano dahil alam niya sa sarili niya na hindi lang simpleng pagdukot ang nangyari. Sinabi rin niya na kilala niya ang lalaking kumuha sa kanyang asawa at babawiin niya ang misis niya kahit na ano pa ang mangyari. Hindi ako papayag na sisirain lang ng kung sino ang pamilyang pinaghirapan kong buuin. Kahit na buhay ko pang maging kapalit. Basta mabawi ko ang aking asawa at maibalik sa aming mga anak. Dagdag pa ni Mariano. Hindi basta-basta ang susuungin mo. Gaya ng aking sinabi, pupunta ka sa kuta ng mga aswang. Mas makakabuti kung magdoble ingat ka roon. Tugon naman ni Tandang Oming. May kunga na siyang kinuha sa kanyang bulsa at ibinigay sa sundalo. Pinayuhan niya rin si Mariano na huwag aalisin ang nasabing mutya sa kanyang katawan dahil magbibigay iyon ng kakaibang lakas at liksi sa kanya. Inusisa pa ni Mariano ang matanda kung ano ang klase ng mutya na iyon. Ngunit napailing na lamang si Tandang Oming. Ang importante sa ngayon, ang mabawi mo ang iyong asawa. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Sundin mo na lang ang aking mga sinabi. Puntahan mo sila bago pa man ang kabilugan ng buwan. Itinuro din ng matanda ang posibleng lugar na pinagdalhan sa asawa ni Mariano. Kaya nagmadali ang sundalo sa kanyang paglalakad. Wala siyang naging pakialam noon kahit hindi pa naghihilom ng tuluyan ang kanyang mga sugat. Ang tanging iniisip lamang niya noon ay ang mga anak niya na pinabayaan ng kanyang asawa. Nagpatuloy si Mariano sa paglalakad habang iniisip ang patungkol sa mutyang ipinagkaloob sa kanya at ang kalagayan ng kanyang asawa. Nung mga panahong iyon, napansin niya na naging mas mabilis ang paghilom ng kanyang mga sugat at naging mabilis din ang paglalakad niya. Bago gumabi noon, nakarating ang sundalo sa isang maliit na nayon. Sa halip na dumiretso doon at hanapin ang kanyang asawa, minabuti niyang umikot na muna upang alamin ang detalye ng nasabing nayon. Sinubukan na rin niyang alamin kung ilan ang mga taong nandoon sa naturang nayon. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamanman nang makita niya ang asawa niya roon. May kasama siyang isang lalaki at halatang masaya sila sa kanilang ginagawa. Tinignan ng maigi ni Mariano ang lalaki at agad niyang naalala na iyon mismo ang nasa larawan at kasama ng kanyang asawa. Narinig pa niyang tinawag ng misis niyang lalaki sa pangalang Jeronimo. Lalapitan na sana niya ang dalawa, ngunit dumating ang ilang kalalakihan na merong pinagtutulungang buhatin na 3 sako. Ipinako niya roon ang kanyang pansin at ganoon na lang ang gulat niya nang makita kung ano ang laman nito. Sige na, ihanda niyo na ang mga kawa. Kailangang maluto na natin yan. Huwag na nating hintayin pa ang kabilugan ng buwan. Ngayon pa lang, natatakam na ako sa karne ng tao. Uwi ka ng lalaki kasama ng misis ni Mariano. Numisi pa siya habang pinipisil ang mga taong dinukot ng mga kalalakihan. Hindi na gumagalaw ang mga yon, kaya nagkaroon ng kutob si Mariano na baka pinatay na ng mga lalaki
ang mga taong iyon. Subalit nang mapansin niyang bahagyang gumagalaw ang mga paa ng mga ito, naisip ng sundalo na baka may ginawa lang ang mga lalaki para panandaliang maparalisa ang mga bihag nila. Agad namang nagsialisan ang mga lalaki, dala ang 2 taong dinukot nila. Samantala, ang asawa naman ni Mariano at si Jeronimo pumasok sa loob ng bahay. Nakita pa ng sundalo na masaya ang asawa niya sa piling ng lalaki, kaya napakuyom siya ng kanyang kamay. Noon niya napagtagpi-tagpi ang lahat at napagtanto na aswang nga ang kumuha sa kanyang asawa. Isang bagay pa noon ang gusto niyang malaman bago pa mabawi ang misis niya. Iyon ay kung totoong dinukot nga ba ito o kusa siyang sumama kay Jeronimo. Nang wala ng ibang tao sa paligid, nagmadaling lumapit si Mariano sa kubong pinasukan ng dalawa. Dahil madilim na ang paligid, kampante ang sundalo na walang makakakita sa kanya roon. Pagkalapit niya sa kubo, pinakinggan niya ang usapan ng dalawa. Habang nakikinig siya sa masayang usapan nila, hindi napigilan ni Mariano ang magalit. Akmang gigibain sana niya ang dingding ng kubo noon nang biglang may sumigaw sa likuran niya. Napalingon doon si Mariano at napamura siya ng pabulong nang malamang may 5 taong nandoon. Nagbabaga ang mga mata nila at naglalaway habang nakaambang aatake sa kanya. Agad namang nakarinig si Mariano ng mga yabag at nang mapalingon nga siya, nakita niya si Jeronimo na nakatayo sa tapat ng pintuan. Katabi nito ang asawa niya na noon gulat na gulat sa kanyang presensya. Anong ginagawa mo rito, lalaki? Ano ka, magpapakamatay? Biglang wika ni Jeronimo kay Mariano. Hindi naman kaagad sumagot ang sundalo. Tinignan niya ang kanyang asawa na noon nakakapit sa braso ng lalaking kasama nito. Ilang sandali pa, napansin ng lalaki ang pagtitig ni Mariano sa babae, kaya sinita siya nito. Tinanong niya ang sundalo kung ano ang kailangan niya at kung bakit nagpunta siya roon ng ganong oras. Napailing naman kaagad si Mariano at walang pagdadalawang isip na nagsalita. Nandito ako para bawiin ang asawa ko. Hinihintay na siya ng mga anak namin. Tinukot mo siya. Hindi mo ba alam na kusang sumama ang babaeng ito sa akin? Teka, natatandaan na kita. Ikaw nga pala ang walang silbing asawa ni Helena. Ngayon, mahal, sabihin mo nga sa kanya kung dinukot ba talaga kita o kusa kang sumama sa akin. Nanginig ang mga kamay ni Mariano noon. Tinanong niya ang kanyang asawa patungkol sa katotohanan. Noong una, medyo nahihiya pa ang kanyang asawa, ngunit nang tinignan siya ng masama ni Jeronimo, nagsimula na rin siyang magsalita. Ayoko na sa iyo, Mariano. Mas gusto ko pa sa piling ni Jeronimo. Wala akong ibang iniisip. Nangako rin siya sa akin. Nabibigyan niya ako ng magandang buhay. Magandang buhay? Bakit?
Hindi ba maganda ang buhay na ibinibigay ko sa'yo? Ang mga anak natin. Alam mo ba kung anong sitwasyon nila nung iniwan mo sila? Alam mong hindi ako nagkulang sa inyo. At kung meron man, oras lang yon. Oras na ginagamit ko sa pakikipagdigmaan sa trabaho para may makain kayo. Tugon naman ni Mariano kay Helena. Agad na umiling ang babae. Tinawag niyang walang silbing asawa at ama si Mariano, kaya kusa na siyang sumama kay Jeronimo. Napailing naman noon ang sundalo. Ipinagpilitan niya kay Helena na kailangan na nilang umuwi para sa kanilang mga anak. Muling napailing ang babae at nang hahakbang sana ang sundalo upang lapitan ang kanyang asawa, bigla siyang pinigilan ng mga taong naglalaway ang bibig sa likuran niya. Sige, subukan mong kunin sa akin si Helena at sisiguraduhin ko sa iyo na hindi uubra dito sa kuta namin ang pagiging sundalo mo. Pagpipiestahan lang naming mga aswang ang iyong laman loob, sabi ni Jeronimo. Napamura naman noon si Mariano at habang hawak siya ng mga aswang na yon, nakaramdam siya ng kakaibang init na dumadaloy sa buo niyang katawan. Ipinagtabuyan naman siya ni Helena at sinabihang huwag nang babalik pa, ngunit nagmatigas ang sundalo. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Magkamatayan na kung magkamatayan. Basta dadalhin kita pa uwi. Wika ni Mariano. Pasimple rin niyang inihanda ang sarili upang labanan ang mga aswang. Napatawa naman si Jeronimo sa sinabi ng sundalo. Noon din, sumenyas siya sa mga aswang na nakahawak kay Mariano para kalabanin nila ito. Akmang pipiglas sana ang sundalo para magawa niyang barilin ng mga aswang. Ngunit sa hindi niya inaasahan, tinabig ng isang aswang ang kamay niya na may hawak na baril. Kasabay ng pagtilapon ng baril na iyon, ibinalibag din siya ng mga tauhan ni Jeronimo. Bumagsak sa hindi kalayuan si Mariano. Ngunit pati siya, namangha nang mapansing hindi man lang siya nakaramdam ng kahit kaunting sakit sa katawan. Bumangon siya at agad na hinugot ang patalim niyang nakasukbit sa kanyang tagiliran. Saktong pagkalingon niya sa kinaoroonan ng mga aswang, nakita niya ang mga nilalang na nakahanda ng umatake sa kanya. Nang makita niya ring nakangiti rin ang asawa niya habang hinihintay ang susunod na mangyayari, lalong nakaramdam ng galit ang sundalo. Patakbo siyang umatake sa mga aswang na yon. At nang makita siya ng mga iyon, sumalubong din sila sa kanya. Gamit ang kanyang patalim, nilabanan niya ang mga nilalang na ito. Nagulat pa nga ang mga aswang dahil kahit na maliliksi sila, nagagawang ilaga ng sundalo ang kanilang pag-atake. Makaraan pa ng ilang sandali ay isa-isang nagilitan ni Mariano sa leeg ang mga nilalang na ito. Ang kada aswang na bumabagsak, inaapakan niya sa mismong leeg para masigurado ng mamatay ang mga iyon. Kalaunan, halos 5 aswang na lang ang natitirang nakatayo. Sugatan din sila at halatang pagod ng makipaglaban. Mga mahihina lang pala kayo. Aswang kayo.
may pambihirang lakas at liksi. Ngunit nagagawa kayong talunin ng isang sundalong kagagaling lang sa laban. Nagalit ang ilang aswang na iyon. At bago pa man makapaghanda ang sundalo, umatake sila ng sabay-sabay sa kanya. Nakita naman kaagad ni Mariano ang ginawa ng mga aswang, kaya mabilis siyang tumakbo. Sa halip na tumakas, umatake siya kay Geronimo na noon natutuwa habang pinapanood sila. Bago pa man niya tuluyang malapitan ng lalaki at ang kanyang asawa, nagawa ng sunggaban ng mga aswang si Mariano. Subalit sa halip na mabahala noon, napangisi pa ang lalaki habang tinititigan ng dalawa. Walang ano-ano, ibinalibag niya ng sabay-sabay ang 5 aswang. Pagkatilapon nila, isa-isa niyang nilapitan ng mga ito at saka pinugutan ng ulo. Kinolekta niyang mga ulo ng aswang at dinala sa tapat ni Geronimo. Nakita naman ni Mariano ang takot sa mukha ng taksil niyang asawa, kaya napangisi siya. Napansin niyang hindi naman natinag si Geronimo, kaya minabuti niyang ihanda ang sarili niya sa kung anumang posibleng mangyari. Hindi mo ako matatakot sa mga ganyan. Kahit sarili mong ulo ang ilagay mo sa harapan ko, tatawanan lang kita. Sumama ng kusa sa akin ang iyong asawa at wala ka nang magagawa doon. Napailing naman ang misis ni Mariano. Sinabi nito na kahit kailan, hindi na niya babalikan pa ang asawa at mga anak niya dahil pagod na siya sa kanila. Dagdag pa niya, mas maganda ang sitwasyon niya sa piling ni Geronimo, lalo na nang tanggapin na rin niya ang pagiging aswang nito. Mas nagalit noon si Mariano. Muli niyang sinabi sa asawa niya na isipin nito ang mga anak nila. Ngunit agad na umiling ang babae. Ipinagpilitan niyang mas mabuti nang maging asawa niya ang isang aswang kaysa sa isang lalaking walang direksyon ng buhay. Sinabihan pa niya si Mariano na umuwi na lamang at balikan ang mga bata dahil ang sundalo na lang ang tataguyod sa kanila. Narinig mo ba ang sinabi ni Helena? Umuwi ka na! O baka naman gusto mong mangyari din sa'yo ang mga ginawa mo sa mga kasamahan ko? Matigas ang ulo mo eh. Dapat nang durugin yan. Sabi ni Geronimo. Pipigilan pa sana siya ni Helena, ngunit nagbago ng anyo ang lalaki at naging isang mabalahibong halimaw. Agad niyang inatake si Mariano, ngunit nagawang umilag ng sundalo. Ilang beses silang nagsagupaan at nakipagbuno sa isa't isa, ngunit kahit na anong gawin ng aswang, hindi niya matalo-talo si Mariano. Kahit na hindi na lang para sa akin, kahit para na lang sa mga anak ko, babawiin ko ang aking asawa. Sabi ni Mariano. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay, sundalo. Nagkataon lang na mas malakas ka kaysa sa mga kasama ko, kaya natalo mo sila. Ngunit sa akin, titiyakin ko na matatapos ang gabing ito na mamamatay ka.
Habang nakikipaglaban sila sa isa't isa, panay naman ang sigaw ni Helena. Inuutusan niya ang kabit niyang patayin si Mariano para wala nang magiging hadlang sa kanilang dalawa. Dahil sa narinig ng sundalo, lalo siyang nanggalaite. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon, mas nag-ibayo pa ang kanyang lakas. Sakto namang iibabawan sana siya ng aswang nang bigla niya itong naitulak. Hindi inaasahan ni Jeronimo ang naging lakas ni Mariano, kaya tumilapon siya malapit kay Helena. Agad namang tumayo ang sundalo. Gusto niyang sugurin at patayin ang aswang sa harapan ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makagawa ng susunod niyang hakbangin, biglang sinakal ni Jeronimo ang kanyang asawang si Helena. Nagulat naman ang babae sa ginawa niya, kaya napatanong ito kung bakit sinasakal siya ng aswang. Ngayon sundalo, mamili ka. Aalis ka rito o papatayin ko mismo sa harapan mo ang iyong asawa. Isipin mo na lang ang iyong mga anak. Mawawalan sila ng nanay. O baka gusto mong pati ikaw mawala sa kanila. Wika ni Jeronimo. Natigilan naman ang sundalo. Napatingin siya kay Helena na nandidilat ang mga mata at hirap sa paghinga. Kahit napahirapan, ilang beses pang tinanong ni Helena si Jeronimo kung bakit niya ginagawa iyon. Nakiusap din siya sa aswang na pakawalan siya, ngunit baliwala iyon sa kanyang kabit. Katulad nga ng sinabi ko, uuwi ako na kasama ang aking asawa. Sino ka para papiliin ako? Mag-asawa kami at kabit ka lang. Wala kang karapatan sa kanya. Galit na sabi ni Mariano na tinawanan naman ng aswang. Habang nasa ganoong sitwasyon, nang hingi ng patawad si Helena kay Mariano at nakiusap na iligtas ito. Nabahala naman ang lalaki sa kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit nang akmang susugurin na sana niya si Jeronimo, biglang inangat ni Jeronimo si Helena. Mas nilakasan pa nito ang pagkakasakal sa kabuong lakas na ibinalibag. Napasigaw naman noon si Mariano dahil sa galit. Noon din, walang pagdadalawang isip niyang itinapon ang hawak niyang punyal sa direksyon ng aswang. Dahil sa kakaibang liksi niya, hindi na nagawang ilagan ni Jeronimo ang kanyang punyal. Mabilis iyong tumarak sa dibdib ng aswang. Ngunit hindi siya kaagad natumba. Nagmadali namang nilapitan ni Mariano ang aswang. At nang makalapit siya rito, napangisi siya at buong lakas na sinipa ang nilalang. Pagkabagsak ng aswang, hinugot niya ang punyal sa dibdib nito. Ang mga katulad niyo ay walang karapatang mabuhay. Lalo ka na, Jeronimo. Sinira mo ang pagsasama naming mag-asawa. Unang-una, kung talagang may utak ka, hindi mo na sana siya pinatulan. Maswerte ka lang. Kasi naunahan mo ako. Kung nagkataon, ikaw sana ang nasa sitwasyon ko. Hindi bali na. Alam ko naman na mamamatay rin naman ang asawa mo. Hindi mo na siya mababawi sa akin.
Nang mga panahong iyon, ibinaling ni Mariano ang pansin niya sa asawa niya. Subalit nang mapansin niyang gumagalaw si Jeronimo, ibinalik niya rito ang atensyon niya at walang awang kinilitan iyon sa leeg. Nagpumiglas pa ang aswang, ngunit dahil sa kalagayan niya, hindi na siya nakapanlaban pa. Nang matiyak ng sundalo na patay na ang aswang, pinuntahan niya ang kanyang asawa. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya ganon na lang ang pagpapasalamat niya nang malamang buhay pa ang babae. Patawarin mo ako, Mariano. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Parang kinontrol ako ng aswang na yon. Wala akong laban sa kanya. Parang kusang sumunod na lang ang utak ko. Patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Helena. Hindi na importante yan. Basta bumalik ka lang sa amin. Magsimula tayo muli. Nakahanda akong patawarin ka. Alang-alang sa mga anak natin. Sagot naman ni Mariano. Aalalayan sana niyang tumayo si Helena, ngunit napagtanto niya na hindi nito naigagalaw ang katawan ng babae. Dahil doon, kinuha muna niya ang kanyang baril at kinarga si Helena pauwi sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, umiiyak na nang hingi ng tawad ang babae sa kanilang mga anak. Nangako rin siya na hindi na niya iiwan ang mga iyon kahit na anong mangyari. Sabi naman ni Mariano na mag-retiro na siya para matutukan ang kanyang pamilya. Hindi naman kumontra doon ang mag-iina niya, lalo pat delikado ang kanyang trabaho. Ilang araw ding hindi naigalaw ni Helena ang katawan niya. At nang tuluyan na siyang gumaling, sinikap nilang ibalik sa normal ang buhay nila. Hindi na rin ito inulit ang pagkakamali niya dahil mas inisip na niya ang mga bata. Hinanap naman ni Mariano ang matandang nakausap niya upang ibalik ang mutya na ibinigay nito sa kanya. Ngunit ayon sa albularyo, ang sundalo na mismo ang mga ngalaga noon. Dahil dito, itinago na lang niya ang mutya na hindi naman niya alam kung ano talaga ang pangalan nun. Hindi na niya inisip pa iyon dahil para sa kanya, mas mahigit ang pamilya kaysa sa anumang bagay sa mundo. Yun, opinion ko sa kwento, naiinis ako kay Helena kasi alam mo yun, naiinis ako sa mga kabit. Hindi ako naniniwala na nakontrol siya ng aswang. Hindi ko alam kung bakit. Siguro mas pinapalala nung inis ko sa kanya yung ginawa niya sa kanyang mga anak. Yung iniwan niya yung mga anak, hindi niya pinapakain, hindi niya inaalagaan. Tapos nandun lang sa bahay. Nasaan dumi na ng bahay. Iniwan niya lang ng ganun-ganun lang. Tapos itong si Mariano, itinataya yung buhay niya para ipagtanggol yung bayan. Tapos sasabihin, walang direksyon daw yung buhay niya. Ang labo, no? Kayo mga kapepe, no? Kung yung asawa nyo nagkaroon ng kabit, babalikan nyo pa ba? Gusto ko marinig yung opinion nyo. Or kung kayo si Mariano, gagawin nyo din ba yung ginawa niya? Babawiin yung asawa niyang kumabit sa isang aswang, alang-alang
sa kanilang mga anak. Comment nyo sa baba, magbabasa kami. Yun lang mga kapepe, ingat kayo palagi. God bless.